May tanong sa akin, Boss Ray, tanong lang po, pag po ba nakaranas ng harassment tulad ng pag-post o pananalita, maaari na po ba ito hindi bayaran o napakagandang mensahe po nito? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung po pwede bang hindi na bayaran yung ating pong nahiram dito sa mga bugo katabusadong online lending apps kung tayo po ay nakaranas na po ng pangwawalang yan nila. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Pero bago po yan, magpapasalamat lang po ako doon sa mga tao po na nakapansin po sa atin doon po sa sa general membership meeting po ng PFA, especially po kay Sir Carlos ng SEC. Maraming salamat po doon sa pag-iinganyo pa sa akin na ituloy yung aking ginagawang paggagawa po ng content. Kasi po kanina habang nakikinig po ako doon po sa programa, bigla pong lumapit po sa akin si Sir Carlos and tinanong niya ako, Boss Ray, nagulat po ako, syempre kasi ang focus ko po is nasa program. So sabi ko po yes, and then nagtanong po siya kung pwede daw po pa-picture. Actually, nahiya nga po ako, so yun, nag-picture po kami, and then sabi niya po sa akin na ituloy ko lang po yung ginagawa po nating paggawa po ng content tungkol po sa mga pang-aabuso itong mga bugo katabusadong online lending apps, and then syempre po pagbibigay po ng payo at syempre po para maalis po yung anxiety and depression ng ating mga kababayan na naaabuso po sa mga pautang. Okay? Tapos pasalamat din po ako kay ito po, sinilista natin kay John Philip po, yung pong uma-assist po during po dun sa program, At talagang asikaso po tayo, at maraming salamat sa iyo, John Philip. At saka po kay Ma'am Cherry, At siya po yung katabi ko kanina dun sa lamesa. Maraming salamat po sa inyo. At kahit papaano nakakatulong kasi nanonood din daw po siya, So sa lahat po ng nung umattend po nung general membership meeting po ng PFA, napaka-successful po, and marami po kaming nakuwang insights do sa mga ginagawa po ng mga miyembro at official po ng SEC. At tuloy lang po natin at malalabanan natin yan, at darating din ho ang panahon na mamimitigate natin yung mga kawalangyaan na ginagawa itong mga bugo katabusadong online lending app. So, balik po tayo dun sa pinadalang mensahe. So, sabi nga, Boss Ray, tanong lang po, pag po ba nakaranas ng harassment tulad ng pag-post o pananalita, maaari nang hindi bayaran? Okay, actually, meron pong ruling dyan, Kung matatandaan nyo po, a few days ago po, naglabas po ang SEC ng ruling dyan. Okay, so ito po siya. So ito po is galing po sa ABS-CBN News po, So babasahin ko. Credit po sa kanila to at babasahin lang po natin, SEC fines yung pong operator po over unfair debt collection practices. Securities and Exchange Commission has fined yung pong lending, the operator of online lending app, itong OLA, for its humiliating and coercive debt collection practices. In a statement, the SEC said this is the second time the company has been found administratively liable for violating Financial Products and Services Consumer Protection Act. The SEC said a borrower complained that yung OLA sent her message shaming her and threatening to reach her emergency contacts and employers. The message also said that a third-party collection agency will persistently contact her. These are not neutral reminders.
They are coercive communication designed to pressure payment through humiliation and reputational exposure, the SEC said in its order. Even assuming delinquency, such a circumstance does not vest with the license to employ humiliation, harassment, or the specter of third-party exposure as instrument of coercion. Delinquency may justify reasonable collection efforts. It does not justify abuse, the SEC stressed. The law prohibits abusive and unscrupulous debt collection practices, including the use of threat, intimidation, coercion, contacting persons in the borrower's contact list other than the guarantors or co-makers, and use of obscenities, insults, and profane language. The SEC also ordered the borrower to settle his loan with the OLA without prejudice to any lawful restructuring or settlement arrangement they may agree upon. So napakaliwanag po no na even though no na pinagmulta yung bugo katabusadong online lending apps na yan, no, eh pinababayaran pa rin po, no, yung nahiram. Kasi po, ano lang naman po yan, napakasimple lang naman po dahilan. Kasi po, nakahiram tayo eh. Okay? Meron tayong obligation, no, na bayaran yun. Okay, given the fact na nagipit po tayo, nagkaroon ho ng mga circumstances na hindi inaasahan, hindi tayo nakapagbayad. But still, meron po tayong nahiram. Pero, wala pong karapatan, no, yung lending, financing banks, or in our case, ito pong mga bugo katabusadong online lending apps, no, na kayo po iwalang yain. Lalong-lalo na natawagan, no, tatawagan daw po yung mga nasa contact list po ninyo, yung employers nyo, 'di ba? At no, tatakutin pa kayo na tatawagan kayo consistently ng mga o collection agency. Okay? Hindi ho tama 'yun. No? Maliwanag po ang sinabi dito, 'di ba? Delinquency may justify reasonable collection efforts. Okay? It doesn't not justify abuse. Tama naman ho eh. Di ba? Yes, may utang tayo. Pero, kailangan singilin tayo sa tamang pamamaraan. Okay, hindi ho sila binibigyan ng lisensya, no, na tayo ay walang yain, porkit tayo ay may utang o may delinquency. Hindi ho tama yun. Bawal ho yun. Di ba? Nakasaad po yan sa ating batas. So, hindi ko talaga maintindihan bakit ganun maningil itong mga bugok na to eh. No? Dapat talaga umatin sila dun sa mga sa mga ganung klase ng mga mga meetings eh. Kasi ang kagandahan po sa pag-attend ng mga ganung klase ng mga meetings, may matututunan po kasi sila eh. No, kasi ilalatag po, no, ng mga ahensya ng gobyerno, like for example po ang SEC, nilatag po yung kanilang plantilla at plano po. No, so naiintindihan ngayon namin, no, kung ano yung plano. At alam namin na may ginagawang action po ang SEC. May po ba? So, dun po sa mga nagsasabi na walang ginagawa, meron pong ginagawa. Okay? Hindi ho kasi yan, yung bang mabilisan na na parang kala nyo, magic, hindi ho gano'n. Pinag-iisipan po ng yan na maigi yan. Kaya nga po, halos lahat po ng opisyal, no, sa SEC ay mga abogado. Kasi po pinag-iisipan po ng ng talagang madibdiban, no, talagang sila ho nagbabanggaan diyan kasi para ho sa betterment po ito ng ng ating bansa at para sa ating pong mga mga mamamayang Pilipino. No, so hindi ho basta-basta 'yon. Kaya wag niyo ho silang i-bash or wag niyo ho silang ko-questionin or wag niyo ho silang aakusahan na gumagawa ho sila kasi ginagawa ho nila ang kanilang trabaho. Nakita ho namin, no, at actually, nakikipag-dialogue sila sa amin, no? Pagka may kailangan. So, ginagawa ho ng SEC lahat. At lahat po na sa ngayon ng gobyerno nakakasako po sa pagpapautang yung kanila pong trabaho. No? Kaya, wag niyo ho, kasi marami ho ako nababasa dyan na, na ganito, na ganyan. Wag ho nating, kumbaga, hayaan ho natin sila. Kasi sila ho ang governing body.
Di po ba? Doon po siya nagpadala ng katanungan, yun po ang kasagutan, no? Hindi po porket ginawang kayo ng kawalangyaan, no? Eh hindi na ho natin babaya. Kasi ang responsibility natin, no, as nangutang is yung ating utang. Bayaran 'yon. Now, kung yan pong ola o kung ano man pong pautangan yan, eh gumawa po ng kawalangyaan, sampahan ho natin ng kaso. Or gawan ho natin ng complaint. But make sure na talagang tutuluyan nyo. Kasi kalimitan po ng mga nagko-complain is lang, sa simula, tapos sasabihin, ako, maaabala lang ako, hindi na ako tutuloy. No, hindi ho baliwala yung inyong complaint. Di po ba? Tapos isisisi nyo dun sa sa governing body. Di po ba? Sasabihin, walang aksyon, hindi sumasagot, no? Eh, kailangan po kasi aksyonan natin talaga. Paglalaanan talaga ho natin ng oras. No? Wala akong magic doon. No, hindi ho po pwede na aabante ka ng isang metro, aatras ka 2 metro. Hindi po pwedeng ganoon. Dire-diretso po dapat, no? Sabi nga ho ni di ba, ni Kajani, no? Mas marami ho ang hindi ho nagtutuloy magsampa ng kaso, kaya marami ho nadidismiss. So kung talaga hong tayo, desidido tayo na mapanagot itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, tuluyan ho natin. No, doon ho sa nagpadala, ulitin ko po, kailangan ho nating bayaran. No, kasi yun ho ang obligasyon natin. Now, kung ginawan ho kayo ng hindi maganda, hinaras kayo, winalangya kayo, file a case. Okay? Kumonsulta ho tayo sa mga abogado kung ano po pwede nating isang pangkaso. No? Humingi tayo ng assistance sa SEC, sa PNP, sa NBI po, no, sa PAOK, no, and even NPC, kasi po definitely there's a breach po sa sa privacy pagka po kasi napasok na natin yung mga apps na yan dahil kinukuha nila yung information so there's a breach on the privacy of the person. So yun po ang gawin natin, no. Wag ho nating isipin na kumbaga may karapatan na tayong hindi bayaran dahil nga winalangya na tayo. Hindi po. Ang obligasyon po natin, no, is bayaran siya. Kasi po may nahiram tayo. Kung yan po'y legitimate, legal, makipag-ugnayan tayo sa kanila. Kung ayaw tayong pagbigyan o winawalangya pa rin tayo, santabi nyo. Unahin nyo po yung iba na nakikipag-ugnayan sa inyo. Now, kung yan po ay illegitimate or sinatawag natin na illegal, ay yung kung ano lang po yung dinisburse sa inyo, yun lamang po ang inyong bayaran. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.